Okay, good day mga ka-farmer. So tayo ngayon ay merong gagawin na parang ano lang, food trip ba, no? So ayan, meron tayong pinapakulong tubig. Nakikita niyo yung gumagala ngayon? Yan. Ano ba kaya ang lasa ng isang porcelain Brahma? So ito yung pinakamahal na Brahma, no, sa merkado. So ito yung porcelain Brahma. So nagre-range siya ng nasa 10,000 yung isang piraso nito. So magkakatay tayo. So ito yung last Brahma namin. So yung isa nakatay na namin, yung inahin, yung partner niya. Yung the rest nakatay na rin namin, pero ito na yung last, no. So bakit? So i-focus natin yung ating ibang mga manok, no, yung Jersey Giant natin. So para marami tayong mapaglagyan ng kumbaga ng breeding pen nila. So medyo nahirapan tayo. Pero ito, gusto rin naman natin matikman, no, kung anong lasa ng Brahma chicken. Yan. So patitingin mo sa kanila. So mamaya papakita ko sa inyo. So tara, let's go! Welcome to Rish's backyard. Come and take a look, where every day is peaceful, like a story from a book. We've got friendly little creatures living side by side, a happy farm family with nature as our guide. Rish's backyard, where the good life grows, from sunrise fields to the evening glow. Goats and pigs and turkeys too, chickens, ducks and quails for you. Fish in the pond, swim round and play. Rish's backyard makes your day. The goats are jumping happily, the pigs just love to eat. Nire-ready ang ating pinapakuluan na tubig. Babaga na tayo. So yan yung porcelain Brahma natin kakatayin. Yung iba nakatayin natin. Okay. So yan, next na ating nasa linya, napila, yan. So sila pinipigilan nila ako katayin to. Sinipigilan nila ako, sabi nangihinain daw sila, huwag ko daw katayin. So hindi natin na malalaman kung anong lasa ng mga Brahma. So hindi rin nila malalaman kung anong lasa ng Brahma. So dapat patikim natin yan, no, para malaman nila. So yan, no. So ayan, pakita ko sa inyo mga farmer. Okay, yan na mga ka-farmer. So hindi ko napapakita masyado sa inyo, no, yung pagkakatay kasi medyo masela, no. So bawal kay Facebook at saka kay YouTube, no. So ayan, no, mga ka-farmer. So ikaw ano ba masasabi mo? Nagkatay tayo ng Brahma, halagang 10,000 ang isa. Tikman natin kung anong lasa nito. Yun! So ayan, matitikman natin to mamaya. Yun, sasamahan daw ng ano? Sasamahan daw ng patko. So, syempre, mamaya, mapakita ko sa inyo anong dapat ka-partner niyan. Syempre, pag mamahalin ng manok, mamahalin din ng alak. Wow! So, yun, mamaya mga ka-farmer, makikita natin mga farmer, yan, kita nyo doon, no, sa magandang likuran, yung hinakatay na yung Brahma. Ayan, yung porcelain Brahma natin. So, ayan, wala lang atrasan yan. Okay, wala lang atrasan yan, wala atrasan. So, yun, ang nilagay namin mga pampalasa, nag-get lang ng mga bawang sibuyas, toyo, tapos yung tanglad, no, para mas masarap siya, no. And then, lalagyan din namin ng butter yan, no, para matanggal yung, kumbaga pinaka lansa niya. Lalo't sa mga bibe, no, yung mga bibe. Ganun ginagawa namin para matanggal yung lansa ng bibe. Kumbaga akalain mong manok yung kinakain mo, pero bibe pala. Kasi kadalasan ganun yung mga bibe. So yun lang yung sikreto. Pag medyo malansa,
So, butter lang yung aming nilalagay. Yan. Okay. So, yan. Pakulong na ang tubig. Yan, pakita ko sa inyo, no? Malapitan. Baka sabihin nyo, hindi yan Brahma. Yan, porcelain Brahma yan. Yan. Lapit mo pala konti. Pakita mo yung balahibo sa paa. Baka sabihin yan eh. Yan. So, kakatay tayo. Alaga 10,000 ng isa. Yan. Lulublob na. Okay. Excited na sila sa lechon na to. Lechon Brahma! So, nandito kami sa likuran ng aming cabin. So, ito yung aming concrete fish pond. No? Na soon ito, kapag nayari na yung cabin, naidikit na dito yung extension ng cabin. So, pwede na siya mag-operate. Actually, pwede naman namin siya i-operate. No? So, kumbaga, hinihintay lang namin yung tamang timing para may shade yung malagyan namin ng shade yung isda. Kung mapansin nyo, ayan merong kami nasira dahil doon sa bagyo yung aming netting. So, kumbaga, tinestingan kasi namin to lagyan ng gapis. So, ang gapis naman matibay Kasi lagyan namin tilapia. Yung una, namatay yung tilapia na parang galing lang sa panghuli. Tapos ngayon, nilagay uli namin, mas nabuhay siya ngayon. Bakit? So, yung panahon kasi, hindi ganon kainit, Bakit? Kasi ngayon ay December. Okay. So, ngayong Pasko, Merry Christmas sa inyo. At ito yung aming parang food trip namin ngayong Kapaskuhan. Yan. Yan. So, mga ka-farmer, ito yung next natin na kakatayin. Yan. Mapapansin nyo, maganda ang palong yan, So, sumusunod sa ulo. So, ito ay Jersey Giant. So, itong Jersey Giant na to is bakit natin kakatayin. So, ayon sa selection na breeding natin, o mga breeder. So, ito yung pinaka maliit sa kanila. So, pero maganda yung niyan, structural ng yan, ng ulo. Kahit ng palong, So, yung sa paa niya, yan, ito. Dilaw yan. So, itong Jersey Giant na to, syempre, kailangan din natin makatikim ng Jersey Giant. So, ayan. So, sa market, ito, napakamahal talaga ng Jersey Giant So, I think kung bakit napakamahal ng Jersey Giant sa market, nag-range siya ng 30,000 to 50,000 yung ganito nakalaki. Kasi bihira pa yung may totoong legit ng breed na to. So, kami naman, is syempre pagka alam namin pangit, so ayaw naman namin ibigay ito sa mga customer namin, So yung ganito kinakatay na namin, for the purpose or for the sake of the purpose na video din, para malaman din natin ano ba ang lasa ng Jersey Giant. Kami naman nakapagkatay na, so ito naman kasi ay ipapatikim naman natin doon sa aming mga uncle, so sa mga tumutulong dito sa amin sa farm. Yan. So yan, let's go. So yun, mga farmer, yun na next na, yung ating Jersey Giant. Yan, kinakatay na. So yun, mga farmer, the best talaga, meron kang sariling alaga, pagka kailangan mo, pag every occasion, meron kang mahuhugot, so meron panghanda, sarili. So yan, manok pa lang yung pinag-usapan, wala pa dito yung pabo natin, wala pa yung bibe, wala pa yung kambing o baboy, o kung may baka man kayo, wala pa yan, So manok pa lang pinag-usapan natin dyan, pinakatay. Ilang piraso pa lang yan. So kung mas mabilis kayo magparami ng manok, syempre, hindi naman tayo laging magkakatay. Umay ka rin naman doon. So, yung purpose lang natin is, syempre, minsan may pagsasalo-salo, para masaya, yung ating kwentuhan, kung ano ba yung mga pinagdaanan natin itong 2025, so, lalo ngayon, malapit na mag 2026, So, ayan, shoutout nga pala, sa lahat ng mga farmer,
So mabuhay kayo lahat na mga farmer, no. Patuloy tayo lumaban. Yan, support yung ating mga local farmer. Ayan, mga farmer. So yung Jersey Giant natin. So ilulublob na. Yan. Okay. So mga farmer, so ito na yung ating pagsasalo-saluhan. Yan. So wine yung ating ipapatikim, no, sa kanila. No, para naman parang medyo social ang dating, no, kahit hindi kami mayaman. So yan. Kumbaga matikman namin yung ano ba yung kinakain ng mga royal family, no. So ganoon din, no. Syempre dapat pa-partner natin ng wine. Yummy. No, para feeling royal. Okay, yan mga farmer. So yan mga farmer, no. Ayan. Ganito yung Jersey Giant natin, no. So yellow skin talaga sila. So yan, no. So pwede nyo rin to ihawin para rich in collagen. Yan. Lalo't yung mga nananakit ang tuhod. Yan. Yan, ganyan yung ginagawa ni Chef. Ni-injikan niya yung mga so para mas malasa siya pag inihaw. Tapos yan, papahidan pa namin ng butter yan. Yan mga farmer. At ang ating nililitsyon. Yeah. So halos same ng size ang Brahma at saka yung Jersey Giant. Pero mas malaki yung Jersey Giant. Yan. Yun, So yan mga ka-farmer. Nag-think about sa merong alaga. Yan. Kung may sarili ka alaga. Pag gusto mag-food trip, ayan. Okay. So I think nasa siya, ang isang piraso parang nung kinatay, lalabas siya ng mga 3 kilo ang isa. Bata pa siya eh. So sila yung mga pinakamaliit, no, sa nila, sa batch nila. Ayan. Then yung Brahma naman natin, so in-out na natin para focus tayo sa Jersey Giant. Ayan. Nakakatakam. Okay. Ayan, mamaya mag-golden brown na yan. Sarap. Welcome to Rish's backyard. Come and take a look. Where every day is peaceful like a story. Yan mga farmer. So hinapon na kami na paglilitsyon. So di pa kami tapos. Ayan. Ito ko sa inyo. Di pa kami tapos. So yan. Mga farmer, no. Maya is matitikman na natin yung ating nilitsyong manok na Jersey Giant at saka Brahma. So parehong giant, no. So yun, magsa-selection kayo ng manok. So yung mga sa tingin yung pangit, yan, mapapakinabangan nyo pa rin yan. So patayin nyo. Huwag nyo ibenta kasi hindi rin magandang ibenta yon kasi kayo din na mapupulaan nun. No. So, pag sisiw naman, hindi nyo naman kasalanan nyo. Siyempre, binili sa inyo ng sisiw. So, siyempre, sila na magsa-selection nun. Pag malaki naman, siyempre, pag binenta nyo, yung the best nyo na mga napili nyo mga magaganda yung sizes ng mga manok ninyo, yun ang event, nyo. No, kasi, mga bumibili sa atin ay kumbaga nag-breed din sila, no, nag-atim din sila na magandang quality na manok o magandang kalidad ng manok, no. So ang point naman dito is pinapakita natin na pag meron kang sariling alaga, ayun, pwede kang magkatay anytime, anytime you want, no, kung matripan mo, no, kagaya nito. So wala naman kaming special occasion talaga, no, kumbaga kami lang parang
naisipan lang, kumbaga parang napagtripan lang. Food trip lang baga, no? So, yun. Kaya nagkayayaan, mga ka-farmer. Goats and pigs and turkeys too. Chickens, ducks, and quails for you. Fish in the pond, swim round and play. Risha's backyard, come visit today. Risha's backyard where the good life grows. From sunrise. Yun mga ka-farmer, ginabi na kami. So ito yung wine namin. So cheers para sa lahat ng mga farmer. Yan. Support local farmers. So yan ang nagagawa na may sariling mga alaga. Yan. Baka di mo makadaan dyan Yan mamaya. mga ka-farmer, nilantakan na. Yan kita. So ang laki. Grabe. So nilantakan, ilan lang naman kami dito, 3. Tatlo lang naman kami dito. Ayan. Yung mga buka. Oo. Yan. So, sa mga farmer, no? So, hindi ako nagiinom, ha? So, wine lang. So, yan. Baka, nagiinom ako. Yan. So, itong mga uncle ko, yan. Tsaka yung aming isang kaibigan, yan. So, sila yung, bilog. Okay, yan. So, let's food trip na, no, mga farmer. So, yan, mga farmer. Yan. Ito nga pala ang Righteous Backyard. Oh, hindi po ako lasing.